So what's up mga tol, at Baji TV again mga tol, at kamusta kayong lahat? At kung ako naman tatanungin okay lang naman mga tol. At yun mga tol, ang pag-uusapan natin ngayon mga tol is about sa mga ayaw ng mga Hapon mga tol sa pagdating sa trabaho mga tol. At marami kasi nagre-request sa akin mga tol, marami nag-PPM sa akin, nagko-comment kung ano-ano raw ba yung mga ayaw ng mga Hapon kung sakaling oras ng trabaho mga tol. At yun ang itatopic natin ngayon for today's vlog mga tol. At kung gusto mo malaman mga tol, tapusin mo itong video na to mga tol at sigurado may matututunan ka. So meron mga tol na 5 bagay na ayaw ng mga Hapon dating sa trabaho mga tol. At ito nga yung mga yun mga tol. So bali mga tol, itong sasabihin kong mga ayaw ng mga Hapon meron mga tol 5 bagay na talaga namang ayaw ng mga Hapon mga tol pagdating sa trabaho mga tol. At nang sa ganun mga tol, kung sakaling pupunta ka dito sa Japan para magtrabaho, alam mo na mga tol kung ano yung mga dapat mong iwasan at di dapat gawin pagdating sa oras ng trabaho mga tol. Lalo ng mga tol maiwasan sa yung galit ng Hapon o yung inis ng Hapon mga tol, kasi talaga naman itong mga sasabihin kong mga bagay na itong mga tol, ito yung talagang dapat yung iwasan mga tol. At so simulan na natin mga tol. Number 1 mga tol is yung pala-absent mga tol. Yun ang ayaw ng mga Hapon yan mga tol. Kahit dito sa trabaho namin mga tol, ayaw ng mga Hapon yan. Dito kasi sa Japan mga tol, talaga namang trabaho dito mga tol. At talagang paspasan dito mga tol. At kung dyan sa Pilipinas, pwede kang umabsent, iwasan mo yun mga tol. Talaga naman, makakarinig ka sa leader mo mga tol. Kasi dito mga tol, hindi naman nakakausap sa yung boss mga tol. Kasi dito sa Japan, may mga lalo sa mga kagaya namin, mga nasa kaisya, nasa company, mayroong mga leader talaga mga tol na nagsasabi sa amin mga tol na bawal talaga umabsent. Dito sa amin mga tol, bawal talaga umabsent dito mga tol. Depende na lang mga tol kung talagang may sakit ka o may emergency mga tol na nangyari, o talagang nung araw na yun talagang hindi mo talaga kaya magtrabaho mga tol. Yun, ano naman yun, maintindihan naman yung mga tol, excuse yun mga tol. Doon papasok yung yukyo mo mga tol. Yung yukyo mga tol, ito yung tinatawag na leave mo mga tol, na 10 araw sa loob ng 1 taon mga tol. Pwede mong gamitin yun mga tol para isalpak doon, para bayaran pa rin mga tol kung sakaling absent ka. So balik tayo sa topic mga tol. At yun nga mga tol, bawal talagang mag-absent dito sa Japan mga tol. At yun nga, ayaw ng mga leader yun. Dito sa amin mga tol, danas namin yan mga tol. Nasa tuwing absent kami mga tol, merong sumusundo sa amin dito, yung tantosya namin o kaya yung kumiay namin mga tol. Sinusundo kami dito sa apato namin para papasukin kami mga tol. Depende lang talaga mga tol, kung talagang may sakit ka, nararamdaman, talagang dadaling ka nila sa ospital mga tol para masigurado yung kaligtasan mo rin mga tol. At yun mga tol, kung halimbawa sa Pilipinas, pwede yung mga style mo na magiinom ka ng marami mga tol, dito mga tol hindi po pwede yun, kasi dito sa Japan mga tol, trabaho talaga. Trabaho dito mga tol. Kaya iwasan natin mga tol yung style natin sa Pilipinas. Huwag na natin dalhin dito kung ganyan yung style mo dyan sa Pilipinas na kung kailan maisipan mo absent ka. Tol, bawal dito. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka tol bago ka pumunta rito sa bansang Japan para magtrabaho. Iwanan mo na sa Pilipinas yung ganyang ugali mo mga tol, yung ganyang style mo. Yan ang unang-unang ayaw ng mga Hapon mga tol, yung pala absent o yung absent mga tol. So kung halimbawa absent ka mga tol, 2 days before o kaya 1 week before, kung mag-absent ka, kung may balak kang mag-absent, sabihin mo na kaagad sa leader mo o kaya sa tantosya nyo na mag-absent ka sa araw na yun mga tol, para hindi sila nagtataka mga tol na bigla ka na lang hindi makakapasok sa araw na yun, hindi ka na lang makakapagtrabaho. Siyempre kahit sino magtataka ron mga tol, at siyempre kahit sino magagalit doon, magtataka sila siyempre bakit wala ka, di ba? Kahit sino naman mga tol, kaya kailangan mas mabuti mga tol na magsabi ka sa leader mo bago dumating yung araw na absent ka mga tol, para alam nila at makakakuha sila ng kapalit mo sa pwesto mo mga tol. Nang sa ganun, maiwasan natin mga tol yung sablay natin sa trabaho mga tol. Yan ang iniingatan natin mga tol, yung reputasyon natin dito sa Japan bilang isang OFW dito sa Japan mga tol. Kailangan maganda record natin. So yan ang number 1 mga tol, yung iwasan natin yung pala absent. So number 2 mga tol, ito naman mga tol yung palaging late. Yan. Yan.
Hindi naman sa pagbumayabang mga tol, ako naman talaga, napaka-punctual ko naman pagdating dyan sa oras ng trabaho mga tol. Hindi talaga ako nalilate. Sa 4 na taon ko rito mga tol, hindi ko pa nasubukan talagang malate. Promise, promise. Cross my heart na hindi naman sa pagyayabang, talagang hindi naman sa pagmamalinis, talagang hindi ko pa naman talaga inugaling malate kahit isang beses mga tol. Kaya naman talagang kung sa record lang naman pag-uusapan mga tol, okay naman tong inyong lingkod pagdating sa oras ng trabaho mga tol. Pagdating sa mga ganong late na pinag-uusapan, hindi talaga ako nalilate mga tol. So yun mga tol, talagang pagka ganong usapang late, i-avoid na rin natin yan mga tol, yung late na ganyan mga tol. At talaga naman, ayaw ng mga hahapon yan, mga leader natin yan mga tol, sa mga company mga tol. Hindi talaga po pwedeng nalilate dito mga tol. At talagang dito, karamihan kasi dito mga tol sa Japan, mga yan, nasa linya, gano'n. Kaya halimbawang late ka, dapat magsasabi ka na kaagad muna sa dito, sa leader mo na malilate ka, tatawag ka sa leader mo o kaya kontakin mo yung kaibigan mo na papasok na kasama mo sa trabaho. Sabihin mo yun mga tol na malilate ka kahit mga ilang minuto mga tol o kaya ilang oras gano'n malilate ka. Kailangan may abiso ka mga tol. Kaya yun mga tol, iwas-iwasan natin yung pagiging late. Kung sa Pilipinas din yun, kukumpara ko na may Pilipinas. Kung trabaho mo na sa Pilipinas, talagang nalilate ka at ugali mo na talagang mahuli. Kung mabagal ka kumilos, aga-agahan mo pumasok mga tol. Lalo dito sa Japan mga tol, ang gamit lang namin ditong service bisikleta. Kaya kailangan mga tol, mas maaga kang gumising, maaga kang mag-prepare. Halimbawa pang umaga ka, minsan sa gabi, ayusin mo na yung mga gagamitin mo, dadalhin mo sa mga pagkain mo mga tol. Para kinabukasan, pagpapasok ka, ngayon naka-prepare na yung mga tol. At madali na lang din na makapag-prepare ka kinabukasan mga tol. Maliligo ka na lang tapos handa mo na ibaon mo yung evento mo. At yun, number 2 mga tol, yung palaging late mga tol, iwas-iwasan natin yan mga tol. Kasi talaga ayaw na mga hapon yan mga tol. Kaya ugali mo na yan, baguhin mo yan, itigil mo na yan tol. At wala kang mapapala dyan. Hindi po pwede i-style mo dyan sa Pilipinas, tapos mag-style mo rito, hindi po pwede yan mga tol. Ito number 3 mga tol, yung cellphone mga tol. Yan mga tol. Yung cellphone na yan mga tol, ipapahamak ka yan mga tol. Kaya kung mahilig ka sa ML o kaya mahilig kang marami kang kachat mga tol, iwas-iwasan mo yung cellphone na yan mga tol. Kaya kung may kachat ka o kaya marami kang kausap sa cellphone, yung mga tol, pagdating sa oras sa trabaho, hindi po pwede mahuhuli kang nagse-cellphone mga tol. At tsak may kalalagyan ka sa leader mo mga tol. Kung halimbawang may overtime ka, baka matanggalan ka ng overtime sa gagawin mong yan mga tol. Yung cellphone na yan, ipapahamak ka yan mga tol. Ako mga tol, talaga naranasan ko rin yan, yung mahuli kong nagse-cellphone. Ang masakit pa rin mga tol, yung hindi oras ng trabaho yun. Kumbaga parang natigil yung linya, nag-stop yung linya kasi nag-alarm. Siyempre tinignan ko sa panandalian yung cellphone ko kung anong oras na. Yun, sakto pag lalapag ko na yung cellphone kong ganon, nahuli ko ng leader ko, nagalit sa akin mga tol. At kaya sabi sa akin, minsan pa kitang mahuli, sa Tagalog sabihin ko na lang, minsan pa kitang mahuli, tatanggalan kitang overtime, kaya sabi sa akin mga tol. Kaya nung oras na yun mga tol, yung buong oras na yun, buong araw na yun mga tol, hindi mawala sa isipan ko sinabi sa akin ng leader ko na yun. Dahil sipin mo, sino hindi may stress doon mga tol. Minsan ka lang mahuli tapos mawawalan ka ng overtime mga tol. Masakit yun mga tol para sa atin, di ba? Nakaka-stress nga naman yun. Kaya yung mga tol, ginawa ko nun, kinausap ko yung leader ko na inamin ko na kasalanan ko. Tapos sabi ko, watashi no seides, sabi ko, kasalanan ko. Nidoto Sinaides at hindi na mauulit. Guminasay, patawarin mo ako. Sabi ko, at pagbubuting ko ni trabaho ko, sabi ko ganoon. Tapos yun, tinapik niya naman ako sa balikat ko. Tapos, ay, wakarimasta, sabi niya. Mata kondo ne, sabi niya. Kondo ne, shigoto. Majime onegaishimasu, sabi sa akin. Sabi niya ganoon sa Tagalog. Sa susunod, magseryoso ka sa trabaho, sabi sa akin. Pakiusap, sabi niya. So yun lang mga tol, at sinabi ko lang yun mga tol, at kasi na-experience ko yung mga tol. Sinabi ko lang yung na-experience ko na yun nga, nahuli ko niya kung nagse-cellphone. Baka kung sa ibang leader yung mangyari sa inyo, pag nahuli kayo nagse-cellphone, baka talagang matanggalan na kayo ng overtime mga tol. Kaya yun mga tol, sinasabi ko yan kasi naranasan ko yan mga tol, yung cellphone na yan, bawal na bawal talaga sa mga company yan. Kaya dito, lalo na dito sa Japan mga tol. Kung sa Pilipinas, bawal din naman yan, di ba mga tol? Yung nahuli ka na magse-cellphone, yan. Di ba aling mahuli ka ng walang ginagawa, mahuli ka na nakaupo. Huwag ka lang mahuli nagse-cellphone dito sa amin mga tol. Ewan ko lang sa iba, pero sa amin yun, bawal na bawal ang cellphone mga tol. Ayaw na ayaw nila yan mga tol. At ang number 4 naman mga tol, ito yung maingay sa trabaho mga tol. Saka yung palakwento,
yung madaldal, mga tol. Yun, buisit na buisit yung mga leader sa mga ganun, mga tol. Yung maingay, malakas sa boses mo sa oras sa trabaho. Hindi naman masamang makipagkwentuhan, mga tol, pero ang masama, mga tol, yung dinig na dinig yung boses mo, maingay ka sa linya, ganun. Kahit sino naman, mabubuisit sa mga ganun, mga tol. Kaya oras ng trabaho, trabaho. Pwede naman magkwentuhan, mga tol, pero wag lang yung talagang yung masyadong noisy. Ayaw na ayaw ng mga leader yan, ng mga hapon yan, mga tol, sobrang ingay. Minsan nabasabi ko na rin yun sa nakaraang vlog ko, mga tol, na bawal talaga yung maingay dito sa Japan. At yun ang talagang dapat iniiwasan natin, yung sobrang lakas ng boses natin sa oras ng trabaho, mga tol. Yun nga, sinabi ko kanina, pwede namang, hindi naman masamang makipagkwentuhan. Halimbawa, kung may tatanungin ka, pwede kayong magkwentuhan. Kahit na tumatakbo linya, magkwentuhan kayo, okay lang yun, mga tol. Pero ang iwas-iwasan lang natin yung sobrang lakas ng boses, mga tol. Yun ang iwas-iwasan natin, mga tol. Yung sobrang lakas ng boses. Ang panglimang, mga tol, huwag kang magsisinungaling, mga tol. Nasa 10 utos ng Diyos yan, mga tol. Huwag kang magsisinungaling. Hindi ko lang alam kung pang ilang utos ng Diyos yan. Pero sa trabaho man, mga tol, huwag kang magsisinungaling, mga tol. At dyan busit na busit yung mga hapon, sa totoo lang, mga tol. Yung pagiging sinungaling, mga tol. Kasi makadalasan sa company namin, may mga ganong pagkakataon. Ako na-experience ko rin yung mga tol, yung nagsinungaling ako. Pero kahit alam naman nilang kasalanan ko talaga yun, i-deny ko, mga tol. Yun, nainis sa akin yung leader ko, nagalit sa akin, hindi ako kinakausap. Kaya mas maganda, mga tol, kung halimbawang kasalanan mo naman, halimbawa nagkamali ka, aminin mo na lang, mga tol, wag mong i-deny kasi lalo sila mainis. Kahit alam naman nila yun, mga tol. Kasi may kasamahan din ako sa trabaho na nagsisinungaling siya. Kinikwento sa amin ng leader namin yung style niya na ganito, may pinagawa. Pero pag tinanong naman ng leader, hindi naman pala nagawa. Sabi na, dami, sabi nga nila. Yung uso, liar sa English yung uso. Nihongo uso, tapos liar siya. Uso, dami, sabi ng mga hapon, mga tol. Kaya yun, iwasan natin magsinungaling, mga tol, sa oras ng trabaho, mga tol. Kahit saan aspeto, mga tol, bawal na bawal magsinungaling. Lalo-lalo na sa trabaho, mga tol, pagdating dito sa Japan. Huwag na lang tayo magsisinungaling, maging tapat na lang tayo sa trabaho natin, mga tol. Ayaw na ayaw kasi ng mga hapon yung sinungaling. Kahit huling-huli ka na sa akto, i-deny mo pa. Nakakainis nga naman yun, mga tol. Insulto yun para sa kanila, yung hindi ka nagsasabi ng totoo, mga tol. Kasi ako naranasan ko rin yan, mga tol, yung hindi ako nagsabi ng totoo sa kanila kahit alam na alam naman nila at alam ko rin sa sarili ko na kasalanan ko yun. Kaya yun, mas maganda, much better, mga tol, na aminin mo na lang kung kasalanan mo. Mas matutuwa pa sa'yo hapon. Kasi hapon, mga tol, kapag ka inamin mong kasalanan mo, mabilis kang patatawarin ng mga yan, mga tol. Basta sinabi mong guminasay lang, simasin, nga mo lang na gano'n. Aminin mo na kasalanan mo. Matutuwa sa inyo, mga tol, yung mga hapon. At mabilis mawalay galit nila, mga tol. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Basta magsabi ka lang ng totoo, mag-sorry ka kung kasalanan mo. Hay, sabi lang sa'yo nun. Wakarimasa, sabi pa sa'yo. Kondo, pasasabihan ka lang naman, pero hindi ikaw na magsasalita na masakit na mga yan, mga tol. Mababait yung mga hapon, mga tol. Ako, danas na danas ko yun sa 4 taong ko rito. Kabisado ko na rin yung mga kasamahan ko sa trabaho, mga hapon. Sobrang babait na mga hapon, mga tol. Huwag mo lang pagsisinungalingan, huwag mo lang aabusuhin. Huwag ka lang tatamad-tamad, mga tol. So ayan, mga tol, yung mga 5 sinabi ko na yan, mga tol, tandaan nyo mabuti yan dahil totoo lahat yan, mga tol. At dapat iwasan natin yan, mga tol. Yung mga 5 sinabi ko na yan, mga tol. At siguro dito muna natatapusin tong video natin at masyado na mahaba, mga tol. At hanggang sa susunod nating video, maraming salamat sa inyong lahat. At kung nagustuhan niyo naman tong video na to, mga tol, mag-subscribe kayo. At yun nga, i-share nyo to para sa iba, malaman din nila, mga tol. Para sa mga pupuntang trainee dito sa Japan at sa mga na magtatrabaho rito, good luck sa inyong lahat. At good luck sa mga nasilik ngayong taon, ngayong December, good luck sa inyong lahat. God bless you all, mga tol. At dagdag ko lang din, mga tol, kapag huwag kayong babagal-bagal sa trabaho, dapat laging genki, ganun. Kasi pag genki tayo, mga tol, yun ang gustong-gusto ng mga hapon. Tuwang-tuwa sila sa mga ganun, mga tol. Kaya dapat papakitang gilas tayo. At wag naman yung magiging sip-sip tayo sa leader, mga tol. At kainisan naman tayo ng mga kasamahan natin, mga tol. At yung mga kumbaga, sakto lang, yung putso lang, mga tol. Normal lang. At normal lang din naman, mga tol, normal lang din na mangibabaw ka sa mga kasamahan mo, pero medyo ilulugar din natin, mga tol, para hindi tayo kainisan ng mga kapwa natin, mga trainee, mga tol, na magtatrabaho dito sa Japan, para maging good vibes lang lahat ng mga flow ng trabaho natin, mga tol. At yun nga, dapat pagbutihin natin sa trabaho, lagi tayong maggambaro, mga tol. Bago tayo magsimula ng magtrabaho, magdadasal tayo. Pagbutihin natin, tapusin natin kontrata natin, huwag tayong uwi, huwag tayong susuko, laban lang Japan, sabi nga nila, di ba?
Total, andito na tayo mga tol. Kaya dire-diretso na natin mga tol. So yun lang mga tol. At ilang araw na lang, ay ilang linggo na lang at Pasko na mga tol. At advance ko na mga tol. Babatiin ko kayong lahat ng advance Merry Christmas sa inyong lahat. In advance, Happy New Year sa Pilipinas, sa inyong lahat at sa buong mundo. At kung sino mang nakakanood nito, Merry Christmas sa iyo, Happy New Year sa iyo. At so yan lang, ingat ka palagi. Maraming salamat. God bless you. At Baji TV. Peace out.